lahat na ako na ito at maulang hapon at dire-diretso po yung tag-ulan kaya mag-ingat-ingat po tayo lalo-lalo na doon sa mga bahaing lugar. Marami po tayong makukuha mga sakit diyan kaya gumamit po kayo ng payong, bota, kung ano yung mga protection na inyong mga magagamit. Gamitin po ninyo para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng sakit. Yes po, Doc. Maulang hapon po sa inyo. And of course, maraming salamat po sa pagpapaunlak na makapanayan po namin kayo muli dito po sa ating palatuntunan. Siyempre, sa araw po na ito, Doc, ito po nga pag-uusapan natin ipatungkol naman sa tuberculosis. Para po sa kaalaman ng ating listeners and viewers, ano po muna yung tuberculosis, Doc, at paano po ito nakukuha? Ang tuberculosis po kasi na kung saan ito nanggaling, paano ba tayo nagkaroon nito, itong sakit na to. Actually, ito ay matagal na pong sakit ng mga sinaunang mga tao na nagpasalin-salin lang at kapag ang isang tao ay mahina ang kanyang resistensya o kaya nawili siya sa mga hindi magandang mga bisyo o lifestyle na nagpahina sa kanyang katawan, nagiging aktibo itong mga tinatawag na mga Mycobacterium tuberculosis. Yan ay kumakalat sa ating katawan. At may dalawa tayong klase niyan. Meron tayong tinatawag na TB. Ito yung tuberculosis na to na tumitira ito sa ating mga laman loob tulad ng ating mga buto, yung ating balat, yung ating mga kidneys, at dun sa ating mga baga at pati na rin sa ating mga utak. Ito ay mga TB na hindi nakakahawa. Ibig sabihin nun, ang tinitira nila dito ay yung ating mga organs. Ito yung mga TB na hindi nakakahawa. At meron talaga yung nakakahawa na tinatawag nilang PTB o yung tinatawag nilang pulmonary tuberculosis. So paano pa ito nakakahawa? Ito ay nahahawa kapag natatalsikan ka ng mga laway o kaya naman ay nagbahing yung isang tao na merong aktibo na may TB. Ano? So, nahawaan ka rin nito. So pati yung gawain ng mga kabataan ngayon na pag nag-baby sila pasa-pasa. Yung mga nagiinuman naman, isang baso yung kanilang mga ginagamit. Hindi nila namamalayan na meron pala silang kasama na merong aktibong tuberculosis na nakakahawa. So doon nahawa yung mga tao. At pati yung pagbahing, pagka nagbahing ka at nasinghot mo naman, naipasa na niya sa'yo. So yun yung mga tinatawag nilang PTB na nakakahawa. At napakadelikado ito at mabilis siyang kumalat. So, nakakatakot po pala talaga, Doc, yung pagkakaroon nitong tuberculosis dahil ito ay nakakahawa nga po. Ano naman po, Doc, yung karaniwang sintomas po ng pagkakaroon ng ganitong sakit, Doc? Pasyente o yung may sakit na hindi na napapagaling yung kanyang pag-ubo. Umaabot na ng 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan na hindi na siya gumagaling. Yun yung mga isang senyales na meron na siyang malubha na problema sa kanyang baga. At kapag merong lagnat na pabalik-balik, makikita mo rin ito kapag ang isang pasyente is pinagpapawisan siya sa gabi o kaya sa umaga na hindi naman mainit ang panahon. So basang-basa yung kanyang likod, yung kanyang dibdib, nagpapawis siya. Pero malamig naman yung panahon, bakit siya pinagpapawisan? So ito yung mga senyales din na may problema ito sa baga. At kapag nakakaramdam ng mabilis na pagkahina, so mahina yung kanyang katawan, sumisikip yung kanyang dibdib, bumababa yung kanyang timbang, yan yung mga sintomas na may malalalang kondisyon itong pasyente. So, kailangan na isang mapacheck up, magpakonsulta para maagapan kaagad yung kanyang sakit. Dok, ano naman po yung mga pagsusuri na ginagamit or sinasagawa, Dok, para matukoy kung yung karamdaman ba ng isang tao ay isang tuberculosis, Dok? Dalawang klase lang yung pwede nilang ipagawa. Yung magpa-chest x-ray sila, tapos magpasuri yung kanilang mga pupo. So, yung kanilang mga sputum. So, yun yung mga sinusuri.
makikita na nila ngayon kung anong klaseng TB ang may doon sa isang pasyente. Dok, kapag po ba after nitong pagsusuri tapos nagpositibo nga po sila na meron po silang tuberculosis, gaano naman po katagal, Dok, yung karaniwang paggamot ng ganitong karamdaman, Dok? Actually, ano yan umaabot ng madalas ang standard na 6 months ang gamutan dyan. So pagka meron kayong mga ganun na problema o may sakit na ganun, pumunta kagad sa inyong mga health center kasi may libre naman silang gamutan pagdating sa mga may TB. At same, meron kang TB, meron kang PTB, so the same yung kanilang mga gamutan dyan. Ang may tutulong lang ng mga natural natin na may bibigay sa kanila is yung mapalakas yung kanilang mga resistensya para hindi sila tuluyan na manghina. So kailangan mapalakas yung kanilang baga. Ngayon, ang very prone na pwedeng magkaroon ng infection o pwedeng mahawaan ay yung mga mahihina ang resistensya na tulad na sinabi ko kanina, yung mga merong diabetes, yung mga may problemang mataas ang kanilang blood sugar, yung mga may HIV o yung tinatawag nilang AIDS. So yan din yung mga madali silang mahawaan. Kasi itong mga ito ay mahihina ang kanilang mga resistensya. Yung mga may cancer kasi meron silang mga iniinom na pampahina ng kanilang mga immune system. At yung mga madalas na mabisyo, no? So palainom ng alak, sigarilyo, kung ano-ano mga bisyo ang ginagawa niya na natuluyan na nanghina yung kanyang resistensya, iyan yung mga madaling mahawaan ng mga TB. Dok, bakit po karaniwan po sa mayroong ganitong sakit, yung tuberculosis, Dok, bakit po mas madaling nahahawa yung usually mahilig manigarilyo, Dok? Yung paninigarilyo kasi, kapag madalas yung paninigarilyo mo, ang nangyayari, humihina ang iyong baga. Yung nikotina na dumidikit sa tubo ng baga mo, sinisira yung kanyang mga selula na supposed to be na ito yung mga magre-repair, ito yung mga tutulong para hindi siya manghina. Kaso nga lang, pag patuloy na diretso ang paninigarilyo, yung pagbibip mo, yung pag-inom mo ng alak, patuloy na, sinisira mo lalo ang iyong baga. Pag nasira na yung baga mo, dyan na matutuluyan na manghina ka at mabilis ka na makapitan ng mga bakterya o yung tinatawag nating mga mycobacterium na mga dumadapo sa ating katawan through dun sa ating bunganga at saka sa ating ilong kung saan siya maaaring makapasok. Dok, kapag po ba hindi na kompleto yung 6 na buwan na gamutan, dahil po sabihin na natin tuloy-tuloy pa rin yung bisyo ng isang tao na na-diagnose ng ganitong karamdaman, ano pong maaring mangyari sa kanya, Dok? Pwede po bang lumala at hindi na po magamot itong kanyang karamdaman, Dok? Tama ka, Bambo Nicole, yung kapag ka ito ay hindi mo gawa yung gamutan na 6 months na pinagawa sa iyo ng yung doktor o yung sa health center, na kapag hindi mo siya itinuloy o kaya nakaramdam ka na kagad ng paglakas o kaya hindi mo na nararamdaman yung mga sintomas at bigla mo siyang hininto, maaari na yung mga susunod na mga gamot na iinumin mo ay hindi na pakikinggan ng katawan mo, kundi yun na yung pagkain ng bakterya para lumakas pa ng lumakas at hindi mo na yun mapapagaling basta-basta. Doon may hirapan yung paggagamot. Kaya kailangan sundin mo na tapusin yung 6 na buwan na gamutan mo, palakasin mo yung resistensya mo, kumain ng tama, kailangan yung mga kinakain ninyo, mga masustansya. Tapos iwas kayo talaga sa mga bisyo. Yun yung dapat mong gawin. Dok, ano naman po yung may sasuggest nyo bukod po dun sa pagsunod po ng 6 na buwan na gamutan, ano po yung mga natural na paraan na pwede din po sundin, lalong-lalo na po yung meron pong karamdaman na tuberculosis, Dok? Actually, ang pinapagawa ko sa kanila is yung kailangan yung mga vitamina na mayaman sa minerals, ang piliin nila, yung mga vitamins. Pagkatapos, maaari din makatulong itong tinatawag nating yung mga garlic, yung bawang, ibabad nila ito sa pure na honey, Babad nila yan. Kasi ito yung ito pangontra sa mga bakterya. So pag naibabad na yan, pwede na nilang inumin yan, 3 times a day nila. So 2 kutsara, 3 beses sa isang araw. Tapos palakasin nila yung kanilang baga.
through dun sa mga mayaman sa mga minerals ng mga vitamins, habang lumalakas sila, kailangan magpa-araw din sila. Pagka nakapagpa-araw na, kailangan kumakain sila ng mga masustansya, tapos nag-ehersisyo, tapos tinatanggal nila yung mga bisyo na pwede makapagpahina ng kanilang mga resistensya, gagaling ka. Pag gumaling ka, siyempre, balik ka sa trabaho mo, balik ka ulit sa ginagawa mo. Kaya kailangan talaga tapusin mo yung gamutan mo bago ka magtrabaho. Yun ang gagawin mo. So, napaka-importante po talaga, Doc, na kumain ng mga masusustansyang pagkain, yung mga mayaman sa mineral. Mahalaga din yung pagiging aktibo para makatulong din dun sa kabuang paggamot regarding nga po sa pagkakaroon ng ganitong karamdaman. Doc, paano naman po kapag positive po yung isang family member mo, kailangan po ba nating ihiwalay yung mga kagamitan niya, gaya po ng mga pinggan, baso, para po maiwasan yung paghawaan, Doc? Actually, Bonbon Nicole, yung tulad ng mga ginagamit ng mga kutsara, mga pinggan, kung meron dun sa pamilya nila nagkaroon ng TB, kailangan titingnan nila anong klaseng TB yung meron itong nakita nila na na-diagnose nila para kahit papaano, alam natin kung nakakahawa ba ito talagang TB na to, na dumapot sa pasyente na to, o kaya hindi. Ngayon, yung paghawak mo sa kamay niya, yung paggamit mo ng kanyang ginamit na mga kutsara, mga pinggan, basta nahugasan ng maayos naman itong mga to, hindi naman doon nahahawa yung mga pasyente, kundi nahahawa sila doon sa pagbahing-bahing, doon sa pagtalsik-talsik ng mga laway habang sila nagsasalita, o kaya naman kapag kumakanta sila, gamit nila microphone, yung mga yan. So, tapos yung mga nag-debate na nagpapasa-pasa, yung mga nagiinuman na nagpapasa-pasa. So, yun ang madalas na nahahawaan ng mga tuberculosis. Doc, regarding naman po dun sa 6 months nga po na gamutan, after po nung pagsunod dun sa gamutan, Doc, ano naman po yung usually na ginagawa para po magkaroon po ng total na paggaling regarding nga po dito po sa ating pinag-uusapan, Doc? Kapag natapos na yung kanyang gamutan, okay, doon na, magaling na siya, so naging maayos na yung ano. Then ano na lang, yung lifestyle niya, baguhin na lang niya. Kung dating naninigarilyo, madalas yung paninigarilyo, madalas yung pag-inom, yun na yung kanyang bawas-bawasan. At saka hanggat na kaya niyang iwasan niya. Para kahit pa paano, hindi na siya babalik. Kasi ano yan kapag hindi mo siya talaga binago yung lifestyle na meron ka, tapos gumaling ka na dun sa TB mo, at bumalik ka ulit sa dating ginagawa, maaari kasing bumalik itong mga bakterya to. Kasi ano yan ginamot mo para lang siyang natulog. Ibig sabihin, parang nagpapahinga lang yan. Pagka bumalik ka ulit sa dating lifestyle mo, balik ulit yung problema mo. So, kailangan talaga, pag gumaling ka na, baguhin mo na yung lifestyle mo. So, yung ginagawa mo na nagkaroon ka na ng sakit dati pa, so kailangan, the whole na kailangan baguhin mo na yung lifestyle. Para kahit ka pa paano, hindi na bumalik. So, pwede palang bumalik, Doc, yung ganitong karamdaman. So, kapag po, for example, ay makulit nga itong ating patient at ginawa pa rin yung mga bagay na ipinagbabawal sa kanya ng doktor at bumalik itong pagkakaroon nga po ng tuberculosis, same process din po ba, Doc, yung sinasagawa para sa gamutan, Doc? Yes, same process din. Ganun pa rin ang gamutan. Kaya lang, sabi ko nga, medyo magtatagal na tayo at medyo mahirapan na tayo na patayin yung bakterya or pahintuin o pa-stop yung bakterya na to kasi nga parang na-immune na sila. So, ang na iinumin mo ay pagkain na lang nila yon. At medyo, siyempre, mahirapan ka doon. Tuloy-tuloy na yun. Kasi kapag nagkaroon ka na ng problema sa baga, tuloy-tuloy na yon. So, kaya hanggat maaari, pag binigyan ka na ng chance, kailangan baguhin mo na. Pag hindi mo binago, doon ka na magtatagal na magagamot. So, by chance na tayo na gagaling ka pa o unti-unti nang papahinain yung immune system mo hanggang sa bumigay na yung katawan mo. Doc, panghuli na lamang po siguro, payo na lamang po sa publiko, lalong-lalo na po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, patungkol po sa pag-iwas at paggamot po ng tuberculosis. Go ahead po, Doc.
At so sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon, lalong-lalo na yung mga may existing na po na mga may tuberculosis, ano? At saka yung mga wala pa. Kaya yung mga wala pa, kailangan palakasin ninyo ang inyong mga immune system o yung tinatawag nilang resistensya ninyo. Kung mayroong mga bisyo na nakakapagpahina ng inyong resistensya, ay iiwasan po natin yon. At doon naman sa mga meron ng mga TB, ano? So, magpagaling po kayo, kailangan kumpletuhin ninyo yung gamutan ninyo, palakasin din ninyo ang resistensya ninyo para tuloy-tuloy na po ang inyong mga paggaling at kapag gumaling na po ay baguhin na po natin ng buo yung ating mga ginagawa araw-araw. Yung mga ating mga bisyo ay iwanan na po natin, iwasan po natin kasi binigyan na tayo ng pagkakataon para gumaling. Kaya ito yung kapag hindi pa rin natin nabago at binalikan natin yung dating gawi o lifestyle natin, ay maaari po tayo doon magkaroon ng malalang problema sa ating mga baga. Kaya hanggat maaga ay pagka nakita natin na meron ng problema, nagkaroon na ng sintomas, magpa-check up na kagad para magapan yung problema, masolusyonan kagad para hindi kayo humantong sa malalang sitwasyon at mas mahirap po ang gamutan kapag malala na po. Yes po, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras na makapanayan po namin kayo dito po sa ating programa. Stay safe and one po, Doc. Sa susunod po ulit.